Another day, another J. Fern's wife story. Maagang pumunta sa manukan si J. Fern kaya inabutan pa niyang nagpapatuka si Richard ng mga manok. At tuwang-tuwa nga si J. Fern sa mga cockerels na huling inalpasan doon sa range area. Wala pa kasing isang linggo kaming nawala ay malaki na agad ang inilaki nila. Mukhang sanay na nga rin ang mga cockerels sa range area at hindi na sila laging naghahabulan. Hindi kagaya nung una naming inalpasan ang mga yan, lagi na lang nagpapaluan at laging naghahabulan. Lagi pa rin maulan ngayon pero hindi na malalakas na ulan. Mga ambo na lang at minsan ay umaaraw pa nga. Kaya nag-enjoy ang mga cockerels magtatakbo dyan sa mga damuhan. Kapag sobrang lakas lang ng ulan, hindi sila gumagala dyan sa damuhan. Nakatambay lang sila sa kubo. Pero kapag ambon lang ay nakakatakbo sila lagi dyan sa damuhan. Inabutan pa nga ni Jayfern si Richard na nagpapatuka ng mga stag dito sa cording area. Sobrang kapal na nga ulit ng mga damo dyan sa cording area, lalo na doon sa mga part na hindi nadadaanan ng mga stag. At nakakatuwa nga itong mga white stag namin, kahit maulan ngayon ay magana pa rin silang kumain. Malalakas din ang kanilang resistensya dahil kahit maulan ay hindi sila sinisipon. At natutuwa ako nung nakita ko ang stag na to dahil may nag-iisa siyang balahibong kulay itim sa kanyang lawi. Mas maganda sana kung meron din sa kabila, kaya lang nabunot yata yung isang balahibo. Dito naman sa kabilang range area ay inalpasan na ni Richard yung mga pulet at yung isang broodcock na ikinulong sa kubo. Hindi na kasi masyadong maputik ngayon dahil hindi na malakas ang ulan, kung umuulan man ay ambon lang. Ilang araw din kasi silang ikinulong ni Richard sa kubo, inalpasan na ngayon para makatuka naman ng mga damo. Sanay ang mga baby stag namin at mga cockerels na kumakain kapag tanghali, kaya nung tanghali ay initsahan ito ni Jayfern ng crack corn. Crack corn na nga lang ang pinapakain sa kanila kapag tanghali, iniitsa na lang dyan at madali nilang matuka. Mainit din sa katawan ang crack corn kaya lagi naming binibigyan ng crack corn ang aming mga manok. Matatakaw silang kumain, hindi sila mapili sa mga pinapatuka namin sa kanila. Pati sa mga prutas na iniitsa namin sa kanila ay matakaw silang tumuka. Nasanay kasi ang mga yan na pinapatuka ng mga prutas nung maliliit pa sila. Binibilhan talaga namin sila ng saging at yung mga mangga namang nalalaglag mula sa puno namin ay pinapatuka namin sa kanila. Pati aratilis kapag iniitsahan namin ang mga yan ay nag-aagawan talaga sila sa pagtuka. Eto namang mga stag na unang itinali dito sa cording area ay matatapang na ngayon. Sinasanay na nga ni Jayfern ang mga yan sa bitaw kaya kada punta ni Jayfern ay nagbibitaw sila ng mga stag. Tuwang-tuwa nga lagi si Jayfern kapag pinapanood ang mga video ng bitaw nila dahil kahit unang bitaw pa lang yung ibang mga stag namin ay magagaling ng kumating. Kitang-kita kasi niya sa video na kapag pumapalo ang mga manok ay sa katawan talaga. Hindi ko lang maipost ang mga video ng bitaw dito dahil bawal. Nasa account ni Jayfern Game Farm na popost ang mga bitaw nila, minamay day niya. Pagpasensyahan niyo na ang aking boses dahil ngongo. Lagi kasi akong nauulanan kapag nagpapatuka kaya hindi nawawalan ng sipon kaya laging ngongo. Hapon na naman at mukhang gutom na naman ang mga manok sa range area. Medyo maganda ang panahon ngayon dahil hindi umuulan, medyo makulimlim lang ang araw at pabor na pabor yan sa mga manok. Kaya lang may paparating na uling bagyo kaya sa mga susunod na araw ay malamang maulan na ulit. Alas 5 na nga yan kaya nagsimula ng magpatuka ng mga manok si Richard. At kapag hindi umuulan, dito nga sa kabilang lote niya pinapatuka ang mga manok kaya halos makalbo na ang mga damo dito. Pero dito lang sa part kung saan sila tumutuka, kalbo ang damo pero sa ibang part ay malalago pa rin. Inilabas na ni Jayfern sa hatcher yung mga sisiw na napisa. Halal ng mga sisiw kaya inilabas na ni Jayfern para malagyan ko na ng marking at mailipat na namin sa karton. Halos 50% lang ang hatching rate ngayon, mas mababa kaysa dati dahil siguro sa patay sinding ilaw. Malimit kasing mag-brown out dito ngayon sa amin dahil tag-ulan na. Madaming mga punong nalalaglag sa mga linya ng kuryente. Kaya malaki din ang epekto sa mga itlog na nasa incubator.
Meron pa nga ring mga nag-crack na at hindi pa nakakalabas sa itlog, inilabas na yan ni Jayfern at ibinalik ulit sa incubator. Patutuyuin lang ulit ang mga balahibo niyan at kinabukasan na yan ilalabas ulit ng incubator. Nakakatuwa itong mga bagong pisang sisiw, malalaki na sila at mga butsyog. Kinabukasan dahil umiinit, inilabas muna ni Jayfern yung mga bagong pisang sisiw at pinainitan. Dahil mga butsyog ang mga sisiw, ay sikip sila dun sa unang kahon na pinaglagyan namin, kaya dito sa kahon ng sapatos namin inilipat. Asan yung kawing patingin? Ayun. Kawing na naman. Meron na naman nga uling sisiw na kawing ang daliri sa paa, kaya didikitan ulit namin yan ng karton para maituwid ulit ang kanyang daliri. Kapag kawing kasi ang paa ay nahihirapang maglakad at tumayo ang mga sisiw. Nakakaawa naman, hindi nakakatuka ng maayos. Mukhang gutom na nga rin ang mga sisiw, kaya naisipan na naming patukain na sila ngayon. Kailangan lang namin silang ilipat sa mas malaking karton. Kumuha na nga ako ng mas malaking karton at sinapinan namin ng tela. Medyo madulas pa yata yung isinapin kong tela, kaya merong mga sisiw na nabibikaka. Hindi makatayo ng ayos at hindi makalakad dahil nadudulas sila sa sapin. Kaya sabi ni Jayfern ay palitan ko ang sapin ng mga manok yung hindi madulas na tela. Yung mga nabibikakang sisiw ay kinuha ni Jayfern para malagyan ng tali para hindi sila nag-i-split pag naglalakad. Tinalian nga ni Jayfern ang paa ng mga manok para hindi sila nagbibisaklat kapag naglalakad. Yang ipinantali ni Jayfern sa paa ng manok ay yung tali ng face mask. Malambot kasi ito at para hindi mairita ang manok. Naninibago nga ang sisiw kaya tinutuka niya ng tinutuka yung tali niya sa paa. Tinutuka. Tinutuka yung tali niya sa paa. Ayan, tumayo na. Naninibago sa... Naninibago sa tali niya sa paa. Ayan. Ayan. Pinalitan ko ng sapin ang karton at hindi na sila nadudulas sa sapin. Yung sisiw na kawing ang paa ay dinikitan na ni Jayfern ng karton para matuwid yung kanyang daliring kawing. Effective na itong dinidikit ang mga daliri ng sisiw sa karton para tumuwid yung kanilang kawit na daliri. Nung nakaraan, ganyan din ang ginawa namin at effective nga. Dati kasi tape ang nilalagay ni Jayfern pero hindi effective dahil mabilis matanggal ang tape. Mukhang gutom na nga ang mga sisiw kaya tumuka na sila nung nilagyan ko sila ng patuka. At kapag ganyang bagong baba ay pinapadip lang namin yan ng Multilite Premium. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!